Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon papasok tayo sa syurutul wilaya fi nikah. Syurutul wilayati fi nikah. Yung mga kondisyon sa pagiging wali sa kasal. Meron tayong 8 kondisyon dito na babanggitin. Isa-isahin natin to. Yushtaratu fil wali an tatawafara fihi asyurut al-atiyah. Kinakailangan sa wali, makumpleto sa kanya yung mga kondisyon na sumusunod. Kailangan makumpleto sa kanya mga kondisyon na to bago siya tatayo na wali ng babae. Yung babae kasi na to, hindi siya yung harap doon sa lalaki. Hingin lang po sa babae yung kanyang yung pahintulot na ikakasal siya. At ang magpapatanggap ng kasal sa lalaki, yung kanyang wali. So ano yung wali? Kinakailangan may kondisyon bago matanggap na siya yung wali ng babae. So meron tayong 8 kondisyon. Una, al-aql. Al-aql, wala khilafa fi istirati. Al-aql, nasa matinong kaisipan. Ang mga ulama ay nagkasundo sila na kailangan talaga to. لأن الولاية إنما تثبت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى. Kinakailangan sa wali ay siya yung magde-decide sa kanyang ano. Kumbaga alam niya yung anong kakayahan na may pagkakaloob niya doon sa kanyang anak. Halimbawa yung pagwawalian niya. So kapag wala siya sa matinong kaisipan, so paano pa siya mag-decision para sa iba? 'Di ba? So siya yung magde-decide para doon sa babae. Pangalawa, al-hurriya. Al-hurriya, ito ay hindi siya alipin, kabaliktaran ng pagiging alipin. Wa hiya shartun inda jumhur al-fuqaha, ito ay kondisyon ng karamihan sa ulama. Lianna al-'abda la wilayata lahu ala nafsihi fa ala ghayrihi awla. So ang kinakailangan sa wali hindi po alipin, kinakailangan po ay malaya. So sa panahon kasi natin ngayon, wala na pong alipin. Okay? Kung siya po hindi makapagwali sa sarili niya, sa iba pa kaya. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن تزوج نفسها. So, sa Hanafiya po, hindi sa kanya magwali ang alipin. Dahil naniniwala ang Hanafiya na pwede naman magwali ang babae sa sarili niya. Pangatlo, al-Islam. Yan ang kailangan Muslim. وهو شرط بالإجماع فيما إذا كانت المرأة المسلمة فلا ولاية لكافر عليها. So, ito ay kondisyon na napagkasundo ng mga ulama na kinakailangan ang wali ay Muslim. Kasundo ng mga ulama dyan. Hindi pwedeng magwali sa babae ang kafir, unan Muslim sa kamag-anak na pamilya niya, bawal na magwali sa kanya ang hindi Muslim. Pang-apat, al-dhukuriya. وهو شرط بالاتفاق فلا ولاية المرأة في النكاح على غيرها لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى. Kinakailangan lalaki ang magwawali sa babae at ito po ay napagkasunduan ng mga ulama. So dapat may lalaki na magde-decide para sa kanya sa kanyang kasal. Panglima, al-bulug. Al-bulug, ito po ay wahuwa syartun indal Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Shafi'iyyah wal Hanabila. So ito po yung pananaw ng karamihan sa ulama na kailangan ay nasa tamang gulang na po ang lalaki, which is wanasu ala subutiha libna 10 sinin fama fawqahu. So wa al-Hanabila fil madhhabi indahu fi riwayatin ukhra in al-Hanabila la yashtarit al-bulugh wa nasu. So ang Hanabila, ang ila sa opinion nila, hindi kondisyon na kinakailangan na sa tamang gulang na. Wa nasu ala subutiha libna 10 sinin fama fawqahu. So sapat na sa Hanabila na ang edad niya ay 10 taon pataas. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها. So, ang pananaw ng ulama ng Saudiya ay ang pangalawang opinion. Ibig sabihin, pwedeng 10 taong gulang. Pang-anim, al-adala. Kinakailangan siya ay makatarungan, hindi siya mandaraya. Waya syarto yung dala Shafi'iyyah wa madhab indal Hanabila, ito yung pananaw ng Shafi'iyyah at ng Hanabila. لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسقة ولاية المال. So kinakailangan talaga siya ay makatarungan, kaya hindi pwede siya hindi makatarungan na magwali. Kasi yung hindi makatarungan, hindi nga niya maayos ang sarili niya, sa iba pa kaya. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول عدم اشتراط. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, ito yung pananaw ng Hanafiya, ng Malikiya, ng Shafi'iyya,
na hindi ito kondisyon lian al-fasika yali nikahan nafsi patasbutu lahu wilayatu ala ghairihi kal-adl. So pwede magwali ang lalaki sa sarili niya, so pwede siya magwali sa iba. Walian na sabab wilayatil qarabati wa syartuha an-nadar dun wa dhalika mutawaffirun fihi. Dahil ang kondisyon sa pagiging wali ay ang pagiging kamag-anak niya. Pagiging malapit niya sa kanya. So ito po yung tinitingnan dito. Okay? Hindi yung pagiging makatarungan. So paano ng karamihan sa ulama na ang pagiging makatarungan ng wali ay hindi po kondisyon. Dahil ang kondisyon lamang dito sa pagiging wali ay kinakailangan ay malapit siya ng kamag-anak nung babae. So, yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Pero ang Shafi'iyya at ang madhab ng Hanabila ay kondisyon ang pagiging makatarungan. Ibig sabihin, kung mandaraya yan, makasalanan, hindi pwede magwali sa Shafi'iyya at Hanabila. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, mula sa Hanafiya, Maliki at Shafi'iyya, ay hindi ito kondisyon. Pangpito, ar-rushd. Wa huwa shartun inda ash-Shafi'iyyati wa al-Hanabila fala wilayata lil mahjuri alayhi safa li safahin fi nikah. Ibig sabihin, hindi makapag-decide, hindi siya makapag-decide, hindi matuwid ang tao na to. Ito ay kondisyon ayon sa mga ulama ng Shafi'iyya at ng Hanabila. Ang dalil nila ay hadis ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala la nikaha illa biwali mursyidin wa shahidi adlin. Walang kasal maliban may wali na matuwid. Ibig sabihin, nakakapag-decide sa sarili niya, hindi siya nadadaya, hindi naman siya kulang-kulang, at kinakailangan ng dalawang saksi na makatarungan. So yan po ito po yung katibayan ng Shafi'iyya at ng Hanabila. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح. Ang rushd dito, alam niya mag-decide, alam niya na yung lalaki na yan ay karapat-dapat na po sa babae. So alam niya, hindi yung alanganin yung kanyang mga desisyon. Alam niya na ito ay pwede sa babae, ito ay hindi pwede sa babae. Mapayuhan niya na mabuti yung babae. Alam niya kung ano yung makakabuti sa babae. Wa dhahaba al-Malikiyya ila adam istiratihi. Ang Malikiyya, sabi nila hindi ito kondisyon. Bal huwa syartu kamalin. Kondisyon lang ito sa kaganapan at kakumplituhan. Wa huwa qawlun 'inda Shafi'iyyati wal Hanabila. Ibig sabihin, ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi pa rin ito kondisyon. Kung ang mapili ng is hindi niya kapantay, basta hindi naman labas sa Islam, so tanggap naman ang kasal na yan. Ayun, ito yung pananaw ng karamihan sa ulama. Ibig sabihin, ang napili ng wali is tanggap pa rin na may kasal. Pero yun lang, hindi niya masyadong na search kung yung lalaki na ito ay pantay sila ng kalagayan ng babae. وقد أفضت اللجنة دائما البث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها. So ito rin ang pananaw, ang fatwa ng Saudiya, ng mga ulama ng Saudiya. Pangwalo, ibig sabihin ng fatwa ng Saudiya ay walang problema. Na kahit hindi siya matatawag na mursyid. Pangwalo, an yakuna ghair muhrim bihajjin wala umrah. Kinakailangan ng wali ay hindi siya sa kalagayan ng ihram. Hindi siya nagsasagawa ng hajj, hindi siya nagsasagawa ng umrah. وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. Ito ang pananaw ng karamihan sa ulama mula sa Malikiyya at Shafi'iyya at Hanabila. Di hadith ni Uthman bin Affan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, hadith ni Uthman bin Affan na kanina sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yunkahul muhrim wala yankih wala yakhtub. Hindi pwedeng ikasal ang nakahihram, hindi rin siya pwedeng magwali, at hindi rin siya pwedeng mamanhikan sa babae. Rawahu Muslim. So, ibig sabihin, ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi ka pwedeng mag-asawa na ikaw ay naka-ihram habang nagsasagawa ka ng umrah. Hindi ka rin pwedeng magwali. Ikaw yung wali ng babae. Hindi kayo mag-asawa, pero ikaw yung wali ng babae. Hindi rin pwede na ikaw yung tatayo o magwawali ka doon sa babae na ipinapatanggap mo sa lalaki yung kasal. Hindi rin pwede ikaw. Hindi ka rin pwedeng mamanhikan. Tatalian mo yung babae. Hindi rin pwede yun. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد.
So dito, ang pananaw ng Hanafiya, hindi ito kondisyon. Dahil ang pagkaunawa nila dito sa hadith ay pagbabawal na makipagtalik sa ah, anal mahdura al-wat'u dun al-aqd. Ang makipagtalik ang tinutukoy dito at hindi ang kasal. Ibig sabihin, pag nakahiram ka, bawal makipagtalik. Pero pwede kang ikasal. Yan po ang pananaw ng Hanafiya. Pero pananaw ng karamihan sa ulama, hindi pa rin pwede. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.